Isang aksidente sa kalye ang natsyempuhan ko habang nagdodokumento kami sa Palawan. Huwag tayo. Biglang tumawid yung aso. Ito mo na yung aso, tapos Ano yung ano niya, pabalik siya. Ang pinakamasakit dyan yung sa elbow. Ang asong nasagasaan, malala ang lagay. Titimpla ako ng pampatulog sa kanya para magalaw natin kasi pag ginalaw mo yung aso na yan, ano yan, magat sa sakit. Importante, no, yung mga aso dapat inaalagaan mabuti dahil pagpakalat-kalat sila, bukod sa pwede siyang magkalat ng rabies, pwedeng maka-aksidente tulad dyan sa mga nagmumotor. Buti na lang minor yung injury ni Kuya. No? Pero okay ka, Kuya? Okay ka naman? Okay ka na, ha? Mukhang may alaga sa kanya dahil may kadena sa leg. So, ang importante dito, ma-x-ray siya. Tapos mabigyan ng gamot sa shock treatment. Let's go! Kailangan madala ang aso sa pinakamalapit na vet clinic. Oh no! Himalo na siya. Punta tayo dito sa isang clinic and rinash natin tong nasagasaan na dog. Kulay niya, pangit na. Itim na. Sa kasamaang palad, pumanaw din ang aso. Ayon sa datos ng Euromonitor, isang international market research company, ang Pilipinas ang dog capital of East Asia. Isa sa 8 tao daw sa bansa ay may alagang aso. Pero maraming aso ang nahuhuli sa kalsada kada buwan at dinadala sa mga dog pound dahil sa mga pabayang may-ari na hinahayaan lang ang kanilang aso na gumala. Sa kapabayang ito, ang aso at tao ay parehong posibleng malagay sa kamatayan. Pag nag-alaga ka ng pets, just like having a child na with special cares, ano? Kasi hindi siya katulad ng mga anak natin. Pag lumaki, nagsasarili na sila. Pero itong mga pets na ito, they need continuous care. You need a full commitment for them.